King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 989. Labanan sa pagitan ng Little Worlds. Isang malakas at masamang aura ang mararamdaman mula sa itim na kuweba sa madilim na bundok. Si Zhao Feng at Xin Wuang ay nakatayo sa dalawang gilid ng kuweba. Hindi nagtagal ay naabutan ng mga elite swordsman sa likod nila. Xin Wuang, ang iyong Little World. Gustong malaman ni Zhao Feng ang tungkol kay Xin Wuang. Si Xin Wuang ay isa lamang emperor, ngunit nagawa niyang makabisado ang 5 elemento sa ganoong antas at pinagsama silang lahat sa kanyang Little World. Ang iyong pundasyon pagkatapos ng muling paglilinang ay hindi rin simple. Magalang na sagot ni Xin Wuang at walang binanggit tungkol sa kanyang Little World. Hindi siya pinilit ni Zhao Feng. Ito ay tulad ng sikreto ng kanyang God's Spiritual Eye. Halatang ayaw din niyang sabihin kahit kanino. Shua. Halos sabay na tumalon ang dalawa sa kuweba. Sino ta? Sinong nang ahas na pumasok sa teritoryo ko? Isang galit na dagandong ang nagpagiling sa kanilang mga tainga at halos mabingi sila. Boom! 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 Bumaba ang figure ng isang malaking itim na dragon, at nag-radiate ito ng walang limitasyong kasamaan at mabangis na kapangyarihan. Pinadala ka ng pipeng hari ng 2 langgam dito, tama ba? Ang higanting Black Iron Dragon ay umikot sa hangin sa itaas ng Xin Wuang at Zhao Feng at pinigilan sila ng pisikal na puwersa at masamang aura nito. Kasabay nito, ang mga skeleton guard ay patuloy na gumagapang palabas mula sa mga dingding. Ang mga skeleton guard na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga nasa daanan kanina. Isang malabong gininto ang ripple ng liwanag ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at nakita niya ang tinatawag na prinsesa sa kailaliman ng kuweba. Akin sila. Ang Black Iron Dragon ay umungal, at hindi mabilang na mga skeleton guard ang nagsimulang umatake. Pumunta ka. Pinangunahan ni na Zhao Feng at Xin Wuang ang kanilang mga elite at sumulong din. Whoosh! Ikinalat ni Zhao Feng ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at umaksyon patungo sa Black Iron Dragon. Bam! Nakipagsagupaan si Zhao Feng sa mga kuko ng Black Iron Dragon. Malakas na pisikal na lakas at isang masamang aura. Mahinang bulong ni Zhao Feng. Ang lakas ng Black Iron Dragon na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Sacred Lord Black Demon. Sa sandaling ito, tumalon din si Xin Wuang sa hangin at itinulak ang 2 palad na malamig sa yelo patungo sa mga pakpak ng Black Iron Dragon. Pinadala ka ng hari dito para mamatay. Ang itim na Iron Dragon ay umungal sa galit habang ikinakapak nito ang kanyang mga pakpak, at isang malakas na masamang puwersa ang nagtulak sa mga palad ni Xin Wuang sa isang tabi. Sa parehong sandali, ang masamang aura sa loob ng kuweba ay nagsimulang magtipon patungo sa Black Iron Dragon. Xin Wuang, ilabas mo ang iyong tunay na kakayahan. Kung hindi natin matatapos ang bagay na ito, paano natin mailigtas ang sinuman? Ngumiti si Zhao Feng. Ang Black Iron Dragon ay hindi masyadong mahirap talunin, ngunit ang kanyang tunay na kalaban ay si Xin Wuang, at si Zhao Feng ay hindi maaaring maging pabaya. Sige. Tumanggo si Xin Wuang at gumawa ng kakaibang pose sa hangin habang nagsimulang kumalat ang isang invisible na layunin. Boom! Inilipat din ni Zhao Feng ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, at ang paputok na kapangyarihan ng apoy at kidlat ay halos winasak ang lahat ng masamang aura sa loob ng kuweba. Bam! Sabay silang sumugod sa Black Iron Dragon, at hindi mabilang na mga pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong kuweba. Lahat ng mga aksyon ni Xin Wuang ay naglalaman ng walang limitasyong layunin, at tila hiniram nila ang kapangyarihan ng mga batas ng dimensyong ito. Ang kanyang mga pag-atake ay nagawang maabot ang kanilang buong lakas. Ang Sacred Lightning Dominating Fist ni Zhao Feng ay naglalaman din ng mastiko at makapangyarihang layunin, ngunit hindi pa ito naiintindihan ni Zhao Feng. Kasabay nito, inaktibo ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at kinopya ang layunin ni Xin Wuang sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata para sa pagsusuri sa ibang pagkakataon. Scorching Fire and Ice. Ikinaway ni Xin Wuang ang kanyang magkabilang braso, at isang kakaibang whirlpool ng yelo at apoy ang dumapo sa ulo ng Black Iron Dragon. Sacred Lightning Dominating Fist. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang teknik mula sa Golden Cone Sacred Lightning Body kasama ang kanyang bloodline na Blood Devil Sun. Ilang naglalagablab na landas ng apoy at kidlat ang bumaril. Boom! Sa ilalim ng pinagsamang lakas ni na Zhao Feng at Xin Wuang, ang Black Iron Dragon ay hindi man lang makalaban. Bam! Bumagsak ang katawan ng Black Iron Dragon.
prinsesa. Matapos talunin ang Black Iron Dragon, sumulyap si Xin Wuang kung saan ang prinsesa ay orihinal na nasa kuweba, ngunit nalaman niyang nawala na ito. Nandyan siya. Narinig ang boses ni Xin Wuang. Sa sandaling ito, ang prinsesa ay may kasamang kulay abong pusa. Sa ilalim ng mga paa ng prinsesa ay may isang maitim na gininto ang lumilipad na espada na dinala siya at mabilis na tumakbo patungo sa labasan ng yungib. Zhou Feng. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Xin Wuang. Sa simula pa lang, ipinadala na ni Zhou Feng ang kanyang espiritual na alagang hayop upang iligtas ang prinsesa. Higit pa rito, habang nilalabanan nila ang dragon, sinadya ni Zhou Feng na gumawa ng malaking kaguluhan sa kanyang Troyuan para itago ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ni Zhou Feng ay nagpakawala ng maningning na kislap ng liwanag, at ang kanyang bilis ay umabot sa limitasyon nang siya ay naging isang kidlat at kumislap palayo. Gusto mong umalis? Agad siyang hinabol ni Xin Wuang, at isang berdeng agos ng tubig ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Whoosh! Lumipad si Xin Wuang sa ibabaw ng tubig na parang umaagos kasama ng tubig. Gayunpaman, hindi ito isang pamamaraan ng bilis, isa lamang itong paggamit ng pagkadalubhasa ni Xin Wuang sa tubig. Sa mga tuntunin ng bilis, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Zhou Feng. Whoosh! Hindi nagtagal ay naabutan ni Zhou Feng ang maliit na magnanakaw na pusa at prinsesa pagkatapos lumabas ng kuweba. Walang sabi-sabi, binuhat niya ang prinsesa at mabilis na lumipad. Ang maitim na gininto ang lumilipad na espada ay nagsimula na ring umikot at umikot hanggang sa ito ay naging kwintas at nakapulupot sa leeg ng munting pas ang magnanakaw. Gayunpaman, nangyari pa rin ang inaalala ni Zhou Feng. Sino ka? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Ang prinsesa ay umungal sa galit at nagpumiglas sa mga bisig ni Zhou Feng. Tulad ng inaasahan, hindi pa rin siya nagustuhan ng mga karakter. Bumangon ka, bulalas ni Xin Wuang, na humahabol pa rin sa likod. Boom! 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 Isang hilera ng makapal na kahoy na baging ang biglang lumitaw sa ilalim ni Zhou Feng at nagsimulang bumalot sa kanya. Munting magnanakaw na pusa, ibibigay ko siya sa iyo. Inikat ni Zhou Feng ang kanyang sacred lightning body at itinabi ang ilan sa mga kahoy na baging habang inihagis niya ang prinsesa. Ang maliit na figure ng pas ang magnanakaw ay agad na lumitaw sa ibaba ng prinsesa, at ang kwintas ay naging isang madilim na gintong lumilipad na espada muli at lumipad kasama ang prinsesa. Zhou Feng, hayaan mo akong makita ang kapangyarihan ng iyong munting mundo, ang boses ni Xin Wuang ay tumunog mula sa likuran. Agad na naramdaman ni Zhou Feng ang isang condensed intent crossover. Alam niyang pinakawalan ni Xin Wuang ang kanyang munting mundo. Boom! Ang kapangyarihan ng isang mapanglo na bagyo ay dahan-dahang sumanib sa hangin sa likod ni Zhou Feng. Ang lahat sa loob ng 100 yarda ay naging madilim na sukat. Maging ang ilan sa mga batas ng sinaunang dimensyon ay kinokontrol ni Zhou Feng. Weng! Agad na bumagal si Xin Wuang, ngunit hindi siya naapektuhan. Nararamdaman ni Zhou Feng na ang 5 elemental na Little World ni Xin Wuang ay lubos na nababanat laban sa mga batas ng kanyang sariling Little World. Ho! Ang Scarlet Wings of Lightning ni Zhou Feng ay kumikislap ng apoy at kidlat habang ang kanyang bilis ay umabot sa pinakamataas. Diretsong sinugod ni Zhou Feng si Xin Wuang at nagpakawala ng suntok habang ang walang limitasyong apoy at kidlat ay sumabog sa isang pagsabog ng liwanag. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa loob ng kanyang Little World ay idinagdag din sa suntok ni Zhou Feng. Ang bilis at pagsabog ni Zhou Feng ay parehong tumaas habang siya ay nasa kanyang Little World. Freeze! Malumanay na sinabi ni Xin Wuang ang isang salita. Ang malalim na layunin sa loob ng kanyang 5 elemental na Little World ay agad na nagsimulang maglaho at umikot sa kakaibang paraan. Boom! Nagsagupaan sina Zhou Feng at Xin Wuang. Nagsimulang umikot ang 5 elemental na Little World ni Xin Wuang pagkatapos ng isang round ng pagyanig. Isang 5 kulay na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang munting mundo habang mabilis nitong ini-redirect ang lakas ng suntok ni Zhou Feng. Ho! Shua! Shua! Ipinakalat ni Xin Wuang ang kanyang 5 elemental na Little World hanggang sa pinakamataas, at ang lakas ng suntok ni Zhou Feng ay unti-unting hamina. Basag! Isang maliit na bitek ang lumitaw sa 5 elemental na Little World ni Xin Wuang. Kasabay nito, isang malakas na counterattack ang pinakawalan mula sa gilid. Ho! Bagamat naramdaman ito ni Zhou Feng,
nahuhuli pa rin siya ng kalahating hakbang. Ang isa sa kanyang Scarlet Wings of Lightning ay agad na nawasak. Saglit na natigilan si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na mapipigilan ng Little World ni Xin Wuang ang isa sa kanyang buong lakas na pag-atake. Ang Little World ni Brother Zhao ay hindi rin simple. Ang Little World sa paligid ng Xin Wuang ay nawala. Palagi siyang tiwala sa kanyang Little World, ngunit hindi rin normal ang Little World ni Zhao Feng. Maaari talaga itong sumanib sa sinaunang sukat na ito at kontrolin ang bahagi ng mga batas nito. Ito ay isang bagay na kahit si Xin Wuang ay hindi magawa. Siya ay hindi kailanman naging dehado sa isang sagupaan ng Little Worlds. Hindi ko kailanman nagawang saktan si Brother Xin. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Panalo, Zhao Feng. Sa sandaling ito, isang mekanikal na boses ang tumunog sa kanilang isipan. Pero talo ako sa pagkakataong ito. Ngumiti rin si Xin Wuang, at nagsimulang mawala ang kanyang anyo mula sa dimensyong ito. Whoosh! Bumalik si Zhao Feng sa opisyal at kinuha ang kanyang gantimpala. Ang sagupaan sa pagitan nina Zhao Feng at Xin Wuang ay malinaw na nakakuha ng atensyon ng mga prinsipe at maraming puwersa ng labas ng mundo. Sa totoo lang, magkaparehas ang dalawa, ngunit nanalo si Zhao Feng dahil natulungan siya ng kanyang espiritual na alagang hayop. Ang mga pangalan nina Zhao Feng at Xin Wuang ay muling kumalat sa mga puwersa ng Lord Dynasty. Shua! Bumalik si Zhao Feng sa Maze Palace. Sa hitsura nito, kailangan kong tapusin ang mga labanan ng mas mabilis ngayon. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nag-aksaya siya ng maraming oras sa pakikipag-sparring kay Xin Wuang, ngunit sa kabutihang palad, nanalo pa rin siya sa huli. Weng! Isang misteryoso at malalim na ripple ng gintong liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa isang pag-scan lang ng kanyang mata, nalock niya ang isang miyembro ng koponan ng 13th Prince. Ang miyembrong ito ay tila nakatanggap ng babala mula sa ika-13 prinsipe at nagsimulang tumakbo palayo kay Zhao Feng, ngunit maaari ba siyang tumakas? Ang Scarlet Wings of Lightning ni Zhao Feng ay mabilis na pumutok habang siya ay mabilis na tumakbo sa Maze Palace. Habang patuloy na gumagalaw ang Maze Palace, maraming prinsipe ang nagsimulang mapagod at magkamali. 2 tao ang natalo na ng 10 laban at umalis sa gumagalaw na Maze Palace. Si Zhao Feng pa rin ang taong may pinakamaraming tagumpay. Siya ay may 16 na panalo at walang pagkatalo. Ang pangalawang pwesto ay ang Sacred Lord 10,000 Lightning, na may 10 panalo. Ang ika-13 prinsipe ay sumuko na sa pag-target kay Zhao Feng. Ang mga nanalo sa ikatlong yugto ay pinagpasyahan ng kabuoang bilang ng mga panalo. Ang bilang ng mga panalo na nakuha ng koponan ng ika-9 na prinsipe ay mas mababa lamang sa bilang ng pang-4 at ika-13 prinsipe. Kailangang tandaan ng isa na ang 9th Prince ay mayroon lamang 4 sa kanyang mga miyembro ng koponan na lumahok sa laro, at si Su Qingling ay mayroon lamang isang panalo. Dahil sa resultang ito, hindi makapaniwala ang iba. Habang sila ay nagbubuntong hininga sa gulat, nakuha ni Zhao Feng ang kanyang ika-17 tuloy-tuloy na tagumpay. Sacred Lord Black Demon, kumaliwa, pagkatapos ay kumanan. Ang ika-13 prinsipe ay halos sumuko na sa lahat ng kanyang mga miyembro sa Maze Palace bukod sa 2 Sacred Lords. Dahil siya ay may napakaraming Draconic Providence, ang ika-13 prinsipe ay hindi natakot na hindi magkaroon ng sapat para sa huling yugto. Sa ngayon, kailangan lang niyang tiyakin na ang ika-9 na prinsipe ay hindi magkakaroon ng mas maraming panalo kaysa sa kanya, kung hindi man ay hindi siya aabot sa susunod na yugto. Alam na ng 8th Prince na hindi niya magagawang manalo sa yugtong ito, ngunit itinuro pa rin niya ang kanyang mga miyembro ng koponan sa Maze Palace at paminsan-minsang sumulyap kay Zhao Feng. Ang ika-9 na prinsipe ang pinaka-nasasabik sa 4 na prinsipe. Ang kanyang pseudo-crown prince seal ay nakabawi sa maliwanag na liwanag, at ang rate ng panalo ni Old Ying ay napakaganda sa ilalim ng kanyang mga direksyon. Pinili kong umalis, sabi ng isang beast tamer mula sa koponan ng 4th Prince. Natalo lang siya sa kanyang ika-10 laban, ngunit nanalo rin siya ng 5. Ang resultang ito ay hindi masyadong masama. Mayroong 2 oras na natitira bago matapos ang ikatlong yugto. Ang malinaw na tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 990. Ang huling sandali. Mayroong 2 oras na natitira bago matapos ang ikatlong yugto. Ang malinaw na tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang puso ng lahat sa loob ng Maze Palace ay humigpit.
Ang paglilitis ng Crown Prince ay halos umabot na sa katapusan. Huwag mataranta. Agad na nag-message ang ika-4 na prinsipe sa lahat. Kailangan niyang mag-ipon ng mas maraming Draconic Providence para masiguradong mananalo siya sa huling yugto. Sa kabilang banda, ang ika-13 prinsipe ay may galit na ekspresyon habang nakatitig kay Zhao Feng sa loob ng Maze Palace. Kahit na hindi ako maging Crown Prince, hindi ko hahayaang manalo ang 9th Prince. Ang ika-13 prinsipe ay orihinal na nagkaroon ng malaking pagkakataon na maging Crown Prince, ngunit ang taong nakasuot ng itim na damit ay natalo ni Zhao Feng, na naging sanhi ng pagkawala ng isa sa kanyang pinakamalakas na sakop. Bilang karagdagan, sinasadya ni Zhao Feng na sundan ang mga miyembro ng kanyang koponan sa yugtong ito, na kumukuha ng malaking halaga ng kanyang Draconic Providence at nagpapataas ng agwat sa pagitan niya at ng 4th Prince. Sumuko na rin ang 8th Prince. Isang Sacred Lord lang sa kanyang team ang nakapasok sa gumagalaw na Maze Palace. Isa sa mga miyembro niya ang Team Doctor. Dagdag pa sa katotohanang wala siyang gaanong Draconic Providence noon pa man, alam na niya kung ano ang mangyayari. Hindi lamang siya nawalan ng pag-asa na manalo sa ika-4 na yugto, hindi rin siya makakalabas na matagumpay mula sa yugtong ito. Sa sandaling ito, alam ng 3 prinsipe na ito na si Zhao Feng ang manloloko, ngunit hindi nila alam kung paano siya nanloloko. Sa makatuwid, sinubukan ng 3 prinsipe na ilayo ang kanilang mga miyembro ng koponan mula kay Zhao Feng. Zhao Feng, 7 panalo lang ang mayroon tayo sa ika-13 prinsipe. Mensahe ng 9th Prince kay Zhao Feng. Walang pakialam ang 9th Prince kung siya ay magiging Crown Prince o hindi. Gusto lang niyang subukan ang kanyang makakaya, gawin ito sa abot ng kanyang makakaya, at makuha ang pag-aproba ng Sacred Emperor at ng Imperial Elders. Upang tumaas ang rate ng mga laro, ang Maze Palace ay magiging mas maliit na ngayon. Ang tunog ng malinaw na boses ng matanda. Tumigil sandali ang ika-9 na prinsipe. Kung mas maliit ang mapa, mas magiging mahirap para kay Su Qingling na umiwas sa mga tao. Sa kabilang banda, maaaring manalo si Zhao Feng. Ibig sabihin may pag-asa pa ako. Nagbago ang ekspresyon ng ika-13 prinsipe. Ang pagpapaliit ng mapa ay magandang balita para sa kanya. Ang average na lakas ng kanyang mga miyembro ay lumampas sa 8th Princes at 9th Princes. Dahil lang sa hindi siya magaling mag-utos kaya hindi masyadong maganda ang kanyang mga resulta. Kung mas maliit ang mapa, mas malamang na matugunan ng kanyang mga miyembro ang mga mas mahina. Hanggat maaari niyang mapanatili ang kanyang rate ng panalo at magnakaw ng ilang Draconic Providence mula sa 4th Prince, may pag-asa para sa kanya na maging Crown Prince. Sacred Lord Black Demon, huwag mo nang pakialaman si Zhao Feng, tumutok ka lang sa pagkapanalo. Lihai, kapag natalo ka ng 10 laban, piliin na lumabas ka agad. Sinabi ng ika-13 prinsipe sa kanyang mga miyembro ng koponan ang plano. Boom! 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 Ang Maze Palace ay nagsimulang lumiit sa mga mata ng 4 na prinsipe. Ang mga gumagalaw na itim na pader ay nagsimula na ring humarang sa ilang bahagi ng palasyo. Sa sandaling ito, nakikita na ni Zhao Feng ang ilang figure sa malapit. Bagamat iniiwasan nila si Zhao Feng, ang lugar sa Maze Palace ay napakaliit na ngayon. Dahil ang Maze Palace ay naging mas maliit, mas mabuti para kay Su Qingling na matalo na lang ng 10 laban at mabilis na umalis. Mensahe ni Zhao Feng sa ika-9 na prinsipe. May mga mahihinang tao pa rin sa paligid, kaya may posibilidad pa rin si Su Qingling na manalo ng ilang laban. Gayunpaman, hinahati nito ang konsentrasyon ng 9th Prince para sa mga marginal na benepisyo. Whoosh! Nilock ni Zhao Feng ang isang miyembro ng pangkat ng ika-13 prinsipe at mabilis na lumipad patungo sa kanya. Ang tuloy-tuloy na pakikipaglaban ay nagparamdam kay Zhao Feng na medyo pagod. Hindi lang kailangan niyang gamitin ang bahagi ng kanyang enerhiya para subaybayan ang kanyang lumilipad na espiritual na mga alagang hayop sa labas, kailangan din niyang idirekta at tulungan si Jing Kai. Mapalad siya na napakalakas ng kanyang kaluluwa. Masyadong maraming posibilidad ngayon. Sabi ni Senior Marshal Brother Zug. Matapos lumiit ang Maze Palace, hindi lang ang mga prinsipe ang mas nahihirapan. May labanan bawat segundo, at ang patuloy na pakikipaglaban ay nagpapagod sa lahat. Natalo ang Sacred Lord 10,000 Lightning sa isang laban. Bulalas ng isang tao. Ang Sacred Lord 10,000 Lightning ang pinakamalakas at pinaka-experienced na Sacred Lord mula sa team ng 4th Prince.
Matapos manalo ng 12 sunod-sunod na laban, sa wakas ay natalo na siya. Wala pa ring natatalo si Zhao Feng. Ang isang quasi-sacred lord ay tumingin kay Zhao Feng sa gulat. Si Zhao Feng ay mayroon ng 18 panalo, ngunit walang talo. Alam ng lahat na dahil lamang kay Zhao Feng kaya nagkaroon ng kakayahan ang ika-9 na prinsipe na makipagkumpetensya laban sa iba pang mga prinsipe sa yugtong ito. Higit pa rito, ang ika-9 na prinsipe ay napakahusay na namamahala sa kanyang mga miyembro ng koponan. Dagdag ni Zugyon. Ang ika-4 na prinsipe ay ang pinakamalakas sa 4 na prinsipe, ngunit sa mga tuntunin ng pamumuno, ang ika-9 na prinsipe ay higit na mas mahusay. Pagkalipas ng ilang oras, pipiliin kong lumabas. Nawala si Su Qingling sa Maze Palace at bumalik sa Stone Stage na kinaroroonan ng 9th Prince. Ayos lang. Sa wakas nanalo ka ng 3 beses. Nakangiting sabi ni Shi Yulei. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingling ay isang junior lamang ng nakababatang henerasyon. May malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba pang mga eksperto sa loob ng Maze Palace. Si Zhao Feng ay nanalo na ng 23 sunod. Mananalo tayo. Biglang ngumiti si Zhou Suer at sinabing, ano? 23 sunod-sunod na panalo. Bagamat sinabi ng ika-9 na prinsipe kay Su Qingling na napakaganda ng mga resulta ni Zhao Feng at mayroon pa rin silang pag-asa, natulala pa rin siya matapos malaman ang marka ni Zhao Feng. 23 sunod-sunod na panalo, anong uri ng tao ang kabataang ito? Nanalo na naman si Zhao Feng. 24 na sunod-sunod na panalo. Piliin kong lumabas. Isang miyembro mula sa koponan ng ika-13 prinsipe ang natalo sa kanyang ika-10 laban at kinailangang umalis sa laro. Ang puso ng lahat sa Great Gun Imperial Palace ay humigpit. Matatapos na ang ika-3 yugto ng paglilitis sa Crown Prince, at ang laki ng gumagalaw na Maze Palace ay patuloy na lumiliit. Ang sitwasyon ay nagbabago sa bawat sandali. Inaasahan ng lahat ang pagganap ng ika-9 na prinsipe, na isang malaking maitim na kabayo. Sa isang tiyak na sandali, ang ika-9 na prinsipe ay 3 panalo na lamang upang malampasan ang ika-13 prinsipe. Kailangang malaman ng isa na ang ika-13 prinsipe ay mayroon pa ring 5 miyembro na lumilibot sa palasyo ng Maze, habang ang ika-9 na prinsipe ay mayroon lamang Zhao Feng, Old Ying, at Jing Kai, na ayon sa pagkakabanggit ay isang emperador at 2 quasi-sacred lords. Nangunguna pa rin ang 4th prince. Sa tingin ko siya ang magiging crown prince. Walang nakakaalam ng sigurado. Ang koponan ng ika-13 prinsipe ay napakalakas, at hanggat ang kanyang bilang ng mga panalo ay higit sa ika-9 na prinsipe, malaki ang posibilidad na matalo niya ang ika-4 na prinsipe sa susunod na yugto. Hihihi, sa tingin ko talaga, ang team ng 9th Prince ay patuloy na gagawa ng milagro. Walang nakakaalam kung sino ang magiging Crown Prince. Inihayag ng lahat ng puwersa ang kanilang mga opinyon. Chener. Ang tiyuhin ng ika-13 prinsipe at ang mga puwersang sumusuporta sa ika-13 prinsipe ay nag-aalala para sa kanya. Kahit na ang ika-13 prinsipe ay nakakuha ng mas maraming tagumpay kaysa sa ika-9 na prinsipe, talagang magiging napakahirap para sa kanya na labanan ang ika-4 na prinsipe. Alam nila na ang ika-13 prinsipe ay masyadong bata at hindi gaanong karanasan sa bawat aspeto tulad ng iba. Itong Zhao Feng. Isang malalim na boses ang tumunog mula sa Sacred Lord Demonic Abyss of Nine Darkness Palace. Kung hindi dahil sa katotohanang patuloy na tina-target ni Zhao Feng ang ika-13 prinsipe, magkakaroon sila ng malaking pag-asa. Sa harap ng malaking bulwagan ng Imperial Palace, nagbago ang ekspresyon ng Sacred Emperor. Halata na ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Sa kabilang banda, ang mga mata ng Sacred Empress ay puno ng puot habang nakatitig kay Zhao Feng. Biglang sumiklab ang usapan sa loob ng mga bulwagan at sa mga ulap. Sa wakas ay natalo si Zhao Feng sa isang labanan. Hindi ko inaasahan na matatalo siya sa isang elder ng Jade Ocean Clan. Wala siyang magagawa dyan. Ang tanawin ay ngayon lang nasubak ang karanasan. Masyado pang bata si Zhao Feng. Ang iba't ibang mga eksperto ay tinalakay sa bawat isa. Sa loob ng bulwagan ng 9th Prince. Ang atensyon nila kay Zhao Feng ay madaling nahihigitan ng atensyon nila kahit sa mga prinsipe. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Duke Nanfeng. Ang pagkatalo ni Zhao Feng sa isang laban ay nagpapataas ng atensyon ng maraming puwersa sa loob ng buong Lord Dynasty. Hindi ko inaasahan na maabot ng 9th Prince ang hakbang na ito.
Puno ng pananabik ang kinatawan mula sa isang 2-star power. Noong pinili nilang suportahan ang ika-9 na prinsipe, hindi nila inaasahan na maipapakita ng ika-9 na prinsipe ang ganoong pagganap. Hanggat ang kabuuang bilang ng mga panalo ng ika-9 na prinsipe ay lumampas sa ika-13 prinsipe, siya ay makapasok sa ika-4 na yugto. Kahit na matalo siya sa puntong iyon, ang katayuan ng ika-9 na prinsipe ay tataas ng husto sa mga Great Gun Imperial. Mahusay. 2 panalo na lang ang natitira hanggang sa malampasan ng ika-9 na prinsipe ang ika-13 prinsipe. Bulalas ng matanda sa ibang puwersa. Matapos lumiit ang gumagalaw na Maze Palace, tumaas ng paunti-unti ang win rate ni Zhao Fang. Si Jing Kai ay nanalo din ng isa. Ang kabuuang panalo ng 9th Prince ay tumaas muli. Nagawa ni Matandang Ying na talunin ang kanyang kalaban. Ang pagkabigla ay lumitaw sa buong dinastiyang Panginoon, at ang mga tinig ay umalangaw-ngaw sa 1,000 milya. Ang mga panalo ng ika-9 na prinsipe at ang mga panalo ng ika-13 prinsipe ay pantay. Sa loob ng Maze Palace. Paano ito posible? Ang mga miyembro ng koponan ni Brother 9th Prince ay napakahina. Paano pa sila nanalo? Ang ika-13 prinsipe ay umungal patungo sa langit. Siya ay nasira sa ngayon, at ang kanyang mga direksyon ay isang ganap na gulo. Naramdaman ito mismo ng mga miyembrong nakausap niya. Magandang trabaho, Old Ying. Ngayon lumiko sa kaliwa, sumulong, pagkatapos ay lumiko muli sa kaliwa. Ang 9th Prince at Old Ying ay parehong labis na nasa sabik. Dahil umalis na si Su Qingling, kailangan lang ng ika-9 na prinsipe na idirekta si Old Ying ng mag-isa. Nangangahulugan ito na ginagamit ni Old Ying ang buong pagsisikap ng ika-9 na prinsipe at nakikita niya ang lahat sa Maze Palace. Ito ay mas madali at mas mahusay kaysa sa mga transparent na mata ni Zhao Fang. Zhao Fang, lumaban ka sa akin. Biglang tumunog ang boses ni Yu Tianhao mula sa loob ng Maze Palace. Malinaw na alam ni Yu Tianhao na si Zhao Fang ang manloloko. Kung ayaw ni Zhao Fang na makipag-away sa kanya, halos imposible para kay Yu Tianhao na makita man lang ang anino ni Zhao Fang. Kalalabas lang ni Zhao Fang mula sa tanawin at narinig ang sinabi ni Yu Tianhao. Pagkatapos ay halika. Karamihan ay sinabi ni Zhao Fang sa kanyang sarili. Ngayon na ang kabuuang bilang ng mga panalo ng ika-9 na prinsipe ay lumampas sa ika-13 prinsipe, kung gayon sila ay mananalo hanggat walang mga sorpresa. Kung ganoon, papasayahin ni Zhao Fang si Yu Tianhao. Tumingin ang mga mata ni Zhao Fang sa pinanggalingan ng tunog at hindi nagtagal ay natagpuan ang figure ni Yu Tianhao. Whoosh! Iniwasan ni Zhao Fang ang ilang tao habang papunta kay Yu Tianhao. Zhao Fang, dumating ka na sa wakas. Isang surge of battle intent ang lumabas mula sa mga mata ni Yu Tianhao. Weng! Nagsimulang magbago ang tanawin sa kanilang paligid, at lumitaw sila sa isang tiwangwang na buhangin. King of Gods, Kabanata 991. Nakakatakot na bloodline. Ilang dosenang figure na nakaitim ang nakatayo sa likod ni Zhao Fang, at ang masamang aura na binigay nila ay tila nagkatotoo. Demon Lord, ang kalaban sa ating harapan ay ang ating pinakadakila. Kapag napatay natin siya, magagawa na nating pamunuan ang kontinente. Ang buong kontinente ay yuyuko sa ating paanan. Alam ni Zhao Fang na siya ang pinakamalaking kontrabida sa tanawing ito at ang karakter na ginagampanan niya ay may intensyon na sakupin ang kontinente. Si Yu Tianhao sa tapat niya ay malinaw na ang bayani na magliligtas sa kontinente. Lord Battle King, mangyaring patayin ang demonyo. Sa gayon lamang maliligtas ang mundo. Ang layunin ng labanan ay lumabas mula sa mga itim na mata ni Yu Tianhao. Ang ganoong eksena ang gusto niya. Higit pa rito, ang kapaligiran dito ay halos kapareho sa lugar kung saan huling nakalaban niya si Zhao Fang sa Azure Flower Continent. Naramdaman pa ni Yu Tianhao na bumalik sila ni Zhao Fang sa nakaraan at malapit nang magsimula muli sa kanilang huling labanan. Gayunpaman, ang pagkakaiba niya at ni Zhao Fang ay hindi na ganoon kalaki, pareho silang emperor. Zhao Fang, hayaan mong masaksihan ko ang perpektong Blood Devil Sun bloodline mo. Nagsimulang kumulo ang bloodline ni Yu Tianhao sa tulong ng kanyang layunin sa pakikipaglaban. Wu! Isang sinaunang at misteryosong malamig na figure ang nakasink sa katawan ni Yu Tianhao. Ang mga aksyon ni Yu Tianhao ay agad na naging isa sa malamig na figure sa likod niya. Sa sandaling ito, si Yu Tianhao ay tila naging War of God dahil lahat ng nasa malapit ay natatakpan ng isang orange na liwanag na tumama sa kalangitan.
Unparalleled under the heavens. Isang supreme intent ang lumabas mula kay Yu Tianhao habang umaatake siya. Isang makinang na palad na gawa sa liwanag ang bumaril mula sa kamay ni Yu Tianhao. Boom! Bam! Bam! Dinurog ng palad na ito ang lahat ng dinadaanan nito at dumapo sa katawan ni Zhao Fang. Boom! Isang madilim na dilaw na sandstorm ang kumalat sa lugar. Bam! Isang kislap ng pulang ilaw ang pinakawalan, at umabot ito sa langit habang umaalon ito ng may kapangyarihan. Ho! Ho! Ang buong sandstorm ay napunit ng isang nakamamanghang suntok ng kidlat at apoy. Si Zhao Fang ay parang demonyong soberanya ng kidlat habang nakatayo siya sa gitna ng sandstorm. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy at kidlat na nagmumula sa kanya ay sumire sa lahat ng nasa malapit. Ang nagliliyab na pisikal na puwersa ay sumalungat sa materyal na layunin ng labanan. Bam! Shoo! Shoo! Ang orange at iskarlata na liwanag ay kumislap at tumunog ang mga pagsabog. Tulad ng inaasahan sa perpektong Blood Devil Sun Bloodline, isang matinding Imperial Dao Bloodline sa parehong antas ng Unparalleled Heaven Battle Bloodline. Si Yu Tianhao ay nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang sariling bloodline sa maximum. Nang natakpan ng kanyang kagustuhang lumaban ang kanyang katawan, naramdaman ni Yu Tianhao na siya ay naging isang sinaunang at misteryosong figure. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa isang rurok at malapit ng tuluyang mailabas. Ang misteryosong figure sa likod niya ay agad na naging mas malaki at mas condensed. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mabilis na tumataas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Medyo alam niya ang tungkol sa bloodline ni Yu Tianhao. Ito ay isang nakakatakot na bloodline na nagiging mas malakas kapag mas matagal na lumaban, at maaari itong tumagal ng medyo matagal na panahon. Sa unang palitan pa lamang, ang layunin ni Yu Tianhao sa pakikipaglaban ay umabot na sa isang nakakagulat na antas. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing na sa mga Sacred Lords. Halika! Tumunog ang mga pagsabog mula sa katawan ni Zhao Fang, na natatakpan ng malasalaming apoy. Bam! Nag-iwan si Zhao Fang ng isang maalab na afterimage habang siya ay agad na lumapit kay Yu Tianhao at naglabas ng suntok. Ang kapangyarihan ng walang limitasyong apoy at kidlat ay dumurog kasama ng presyon ng kanyang sagradong kidlat na katawan. Bam! Itinutok ni Yu Tianhao ang kanyang palad at nagpakawalan ng nagniningning na gintong araw. Ang kapangyarihan nito ay katumbas ng bloodline ng Blood Devil Sun, na dalubhasa sa pagsabog. Boom! Ho! Isang surge ng malasalaming apoy ang agad na bumagsak sa sinaunang at misteryosong figure ni Yu Tianhao at nagsimulang mag-apoy. Pag-aapoy, pagguho, at lifesteal. Nagbago ang ekspresyon ni Yu Tianhao. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun, at talagang nakakatakot ito. Unparalleled Secret Technique, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Ang itim na buhok ni Yu Tianhao ay umihip ng husto habang ang isang makinang na liwanag na tumatakip sa kanyang katawan at nagkristal na parang isang piraso ng baluti. Lumitaw din ang isang layer ng baluti sa figure ng tao sa likod niya. Pang! Boom! Bam! Maaaring ilipat ng opensa ni Yu Tianhao ang mga bundok at karagatan. Ang bawat suntok at sipa ay naglalaman ng walang kapantay na layunin ng labanan na maaaring durugan ang anuman at lahat. Si Zhao Fang ay naging mas mabangis din habang siya ay lumaban. Ang apoy sa kanyang katawan ay naging transparent, at ang paminsan-minsang arco ng kidlat ay kumikislap din. Ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord, at sa malakas na depensa ng kanyang Sacred Lightning Body, hindi siya natakot sa opensa ni Yu Tianhao. Higit pa rito, ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw ng buhay ay epektibo sa labanang ito. Boom! Bam! Si Zhao Fang ay sumuntok, at ang walang limitasyong kapangyarihan ng apoy at kidlat ay sumabog na parang bulkan. Ang bawat pag-atake niya ay naglalaman ng sobrang lakas ng pagsabog. Pagkatapos ng labanan laban kay Tai Lingyon, mas na-control ni Zhao Fang ang bloodline ng Blood Devil Sun. Nagawa ni Zhao Fang na bawasan ang energy expenditure mula sa bloodline ng Blood Devil Sun sa pinakamababa at agad pa ring naglabas ng explosive power nang umatake siya. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na, sa sandaling ito, ang opensa at depensa ni Yu Tianhao ay parehong umabot sa isang nakakagulat na antas. Ang pagsabog ni Zhao Fang ay hindi nakapagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Boom! Pang!
Ang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay nakakagulat, at ang mga sinag ng pula at orange na liwanag ay patuloy na bumaril mula sa bagyo. Zhao Feng, gamitin ang iyong tunay na kakayahan. Si Yu Tianhao ay parang God of War habang siya at ang malamig na figure ay parehong naglabas ng sinag ng liwanag na tila nilalamon ang puwersa ng langit at lupa. Ang layunin ng labanan na nagmumula sa kanya ay muling bumangon at talagang nalampasan ang mga normal na Sacred Lords. Ganon din ako. Kung tutuusin, wala nang masyadong oras. Si Zhao Feng ay umatras ng ilang dosenang yarda, nag-iwan ng bakas ng apoy. Blood Devil Charge. Ang malasalaming apoy sa paligid ni Zhao Feng ay nagsimulang mag-alab, at nagsimulang tumunog ang mga pagsabog. Ang imahe ng isang araw na pulang dugo na may umiikot na whirlpool sa gitna nito ay lumitaw sa likod ni Zhao Feng. Boom! Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay kumikislap at nag-iwan ng bahid ng liwanag nang dumating siya bago si Yu Tianhao. Bam! Sa sandaling sumuntok si Zhao Feng, ang lahat ng apoy sa paligid niya ay tila sumanib sa pag-atake na parang bulkang sisabog na may lava. Ang nakakapasong apoy at kidlat ay ganap na nilamon ang malamig na figure sa likod ni Yu Tianhao. Boom! Ang mga epekto ng ignition at erosion ng bloodline ng Blood Devil Sun ay agad na nagkabisa at nasunog ang figure sa likod ni Yu Tianhao, na nagmistulang isang bundok ng apoy. Unparalleled God of War. Malumanay na sabi ni Yu Tianhao habang tinatakpan siya ng apoy. Weng! Ang malamig na figure sa likod niya ay naglabas ng maliwanag na orange na liwanag mula sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Si Yu Tianhao mismo ay naging isang orange na araw. Ang bawat mahinang paggalaw mula sa kanya ay malapit na konektado sa malamig na figure. Weng! Isang pares ng escarlata orange na mga mata ang biglang lumitaw sa malamig na figure at naglabas ng surge ng battle intent na maaaring makagulat sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Yu Tianhao naging napakalamig na figure mismo at naglabas ng isang alon ng layunin ng labanan na maaaring dumurog sa isipan ng mga Sacred Lords. Ho! Ang apoy sa paligid ng ibabaw ng figure ay agad na itinulak sa tabi ng pinakamataas na kapangyarihang ito. Power God's Axe. Ang mga mata ni Yu Tianhao ay parang mga itim na bituin habang tumutunog ang mga pagsabog. Ang isang palakol na nagbigay ng mahinang kinang ng orange ay makikitang lumalazlaz sa hangin. Nakakakilabot na battle power. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na parang nakaharap siya sa isang bundok dahil kailangan niyang tiisin ang presyon ng walang limitasyong layunin ng labanan. Maging si Zhao Feng ay hindi nang ahas na ipagtanggol ang walang katulad na pag-ataking ito ng direkta. Zhao Feng, hindi maganda ang sitwasyon. Naabutan na tayo ng ika-13 prinsipe sa dami ng mga panalo. Ang boses ng ika-9 na prinsipe sa sandaling ito. Bagamat alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Feng, kailangan niyang sabihin kay Zhao Feng ang balita. Kung ganoon ang kaso, biglang naging kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng. Bagamat nakipaglaban siya kina Xin Wuang at Yu Tianhao para pasiyahan ang sarili, alam pa rin niya kung ano ang pinakamahalaga. Boom! Ang lakas ng mapanglo na kidlat ay nagsimulang bumuhos sa hangin sa likod ni Zhao Feng. Lahat sa loob ng 100 yarda ay agad na naging madilim at magulo. Ang ilan sa mga batas ng dimensyong ito ay kinokontrol pa ni Zhao Feng. Kasabay nito, isang surge ng kumikislap na gintong liwanag ang lumitaw sa paligid ng nagninangas na katawan ni Zhao Feng. Lumitaw din ang isang hadlang ng kulay dugong kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Ayaw ni Zhao Feng na dumating ang walang katulad na pag-atake ni Yu Tianhao. Kung gagawin niya, ang pag-atake ay magiging mas malakas. Teng! Tumalon si Zhao Feng sa hangin at itinulak palabas ang kanyang mga palad, pinalapot ang lahat ng sinaunang kidlat at ang pisikal na puwersa ng kanyang Sacred Lightning Body sa Defensive Lightning Barrier. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa loob ng kanyang Little World ay nagsimulang magtipon patungo kay Zhao Feng. Sa sandaling ito si Zhao Feng ay tila naging Diyos ng kidlat habang pinalibutan siya ng mabangis at nakamamatay na escarlate na kidlat. Bam! Boom! Boom! Ang escarlate na kidlat ay sumama sa nakamamanghang kulay kahel na liwanag. Ang buong dimensyon na kanilang pinaglalaban ay nagsimulang manginig, na lumilikha ng napakalaking unos at mga sandstorm na parang isang uri ng katapusan ng mundo. Whoosh! Sa susunod na sandali, isang kidlat ng escarlata ang bumaril at dumating sa harap ni Yu Tianhao. God-Eye Disintegration. Ginamit ni Zhao Feng ang bagong kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata.
Tanging ang hakbang na ito ang nagawang kontrahin si Yu Tianhao, na ang lakas ng labanan ay maaaring tumaas ng walang hanggan. Boom! Ho! Nang huminahon ang mga sandstorm, si Yu Tianhao ay nakahiga sa lupa na basang-basa sa dugo at pawis. Panalo, Zhao Feng. Agad silang bumalik sa Maze Palace. Agad na uminom si Zhao Feng ng ilang espesyal na mapagkukunan at mga table tasks habang ginagamit ang kanyang kaliwang mata upang maghanap ng higit pang mga kalaban. Zhao Feng, pagkatapos mong talunin si Yu Tianhao, ang kabuuang bilang ng mga panalo natin ay eksaktong kapareho ng sa ika-13 prinsipe. Tunog ng boses ng ika-9 na prinsipe. Naiintindihan. Sagot ni Zhao Feng. Dahil masyado siyang nakatutok sa labanan laban kay Yu Tianhao, hindi niya natulungan si Jing Kai, na nagresulta sa paghina ng kanilang win rate at naabutan. Pagkatapos ng lahat, ang koponan ng ika-13 prinsipe ay mayroon pa ring 5 tao na naglalakad sa Maze Palace. Kaunting oras na lang ang natitira. Hindi hahayaan ni Zhao Feng na ang kabuuang bilang ng mga panalo ng ika-13 prinsipe ay lumampas sa ika-9 na prinsipe. King of Gods, Kabanata 972. Ang laban ng pagpapasya. Bagamat malapit nang magwakas ang gumagalaw na palasyo ng Maze, ang labanan sa pagitan ni Zhao Feng at Yu Tianhao ay nakaakit pa rin ng mga mata ng maraming tao. Isa itong pag-aaway sa pagitan ng perpektong bloodline ng Blood Devil Son at ng Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline. Gayunpaman, kahit na matapos na ilabas ni Yu Tianhao ang kanyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban, natalo siya kahit papaano. Ang mga eksperto sa Imperial Tombs ay nakikita lamang ang mga imahe sa loob ng transparent na bola. Wala silang maramdamang aura mula rito, at ang labanan sa dulo ay natatakpan ng sandstorm. Anong nangyari? Paano natalo ng perpektong Blood Devil Son Bloodline ang Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline? Nayanig ang puso ng isang quasi-sacred lord. Ang Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline ay bahagyang mas mataas kaysa sa perpektong Blood Devil Son Bloodline sa mga Imperial Dao Bloodlines. Mula sa pagpapakita ngayon, nagkaroon din ng higit na kapangyarihan si Yu Tianhao. Naging misteryo ang lahat dahil itinago ng sandstorm ang lahat. Mas malabo pa ang mga larawan sa screen sa Great Gun Imperial Palace. Walang makakita ng malinaw sa nangyari. Paano natalo si Tianhao? Si Yu Lenghua ay labis na nagulat. Ang pangunahing katangian ng Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline ay ang isa ay magiging mas mabangis at mas malakas habang nagpapatuloy ang labanan. Ilang mga ipinagbabawal na pamamaraan lamang ang maaaring makaapekto dito. Hindi nagtagal ay nanalo si Yu Tianhao ng 10 laban. Ang pagwawagi ng 10 o pagkatalo ng 10 ay ang kinakailangan upang umalis sa Maze Palace. Nagpa siya si Yu Tianhao na umalis. Siya ay nasugatan, at ang side effect ng Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline ay naging dahilan upang hindi na siya makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Higit pa rito, ang labanan sa pagitan nila ni Zhao Feng ay natapos na, kaya naabot niya ang kanyang layunin. Tianhao, anong nangyari? Agad na tanong ni Yu Lenghua. Ay Bloodline Technique. Nagbigay ng simpleng tugon si Yu Tianhao. Alam din niya na ang tunay na kakayahan ni Zhao Feng ay ang mga diskarte sa I-Bloodline, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga diskarte sa I-Bloodline ni Zhao Feng ay aabot sa punto kung saan maaari nilang kontrahin ang mga katangian ng kanyang Unparalleled Heaven Battle ng Bloodline. Ano ang kabuuang bilang ng mga panalo? Tanong ni Yu Tianhao. Ang ika-4 na prinsipe ay may 61 kabuuang panalo, ang ika-13 prinsipe at ang ika-9 na prinsipe ay parehong mayroong 52 sa kabuuan. Sinabi sa kanya ni Yu Lenghua ang kasalukuyang standing. Kaunting oras na lang ang natitira hanggang sa natapos ang gumagalaw na Maze Palace. Wala pang 15 tao ang nasa gumagalaw na Maze Palace ngayon. Ang ika-4 na prinsipe ay garantisadong mananalo sa yugtong ito, kaya't iniwan na lamang niya ang 3 sa pinakamalakas niyang miyembro sa Maze Palace para manloob ang ilang extra Draconic Providence. Umalis na si Jing Kai. Ang pagtulong kay Jing Kai ay naubos ang focus ni Zhao Feng, at hindi siya masyadong malakas sa bawat aspeto. Ganoon din ang ika-13 prinsipe. 4 na tao lang ang naiwan niya habang lahat ng mahihina ay umalis na. Ang ika-9 na prinsipe at ang ika-13 prinsipe ay nagkatinginan mula sa malayo habang pareho silang naglalabas ng hindi nakikitang momentum. Ang kanilang mga marka ay palaging pareho o malapit sa isa't isa. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Mula sa 9th Princess,
Tanging Zhao Feng at Old Yingting lang ang nanatili sa Maze Palace, habang ang ika-13 prinsipe ay may 4 na tao. Nangangahulugan ito na ang ika-9 na prinsipe ay maaaring hindi siguradong mananalo kahit na sa tulong ni Zhao Feng. Mag-ingat, ang kabuuang bilang ng mga panalo ng ika-13 prinsipe ay tumaas muli. Malapit na ring matapos ang laban ni Zhao Feng. Sino ang mananalo? Sa sandaling ito, naninikip ang puso ng lahat habang tinitingnan ang mga marka ng ika-9 at ika-13 prinsipe. Bagamat inakala ng karamihan sa mga tao na ang pinakahuling magwawagi ay ang ika-4 na prinsipe, ang prinsipe na maaaring umabot sa huling yugto at lumaban sa ika-4 na prinsipe ay malinaw na magiging pinakatanyag na prinsipe pagkatapos ng prinsipe ng korona. Ang paglilitis sa Crown Prince ay hindi lamang nagpasya sa Crown Prince, ito rin ang nagpasya sa katayuan ng iba pang mga prinsipe sa Lord Dynasty sa hinaharap. Pareho silang may 52 panalo. Pareho ulit silang dalawa. Walang sapat na oras. Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang paligid. Ang Sacred Lord Black Demon ang pinakamalapit sa kanya. Ito ay magiging ikaw. Si Zhao Feng ay sumugod sa Sacred Lord Black Demon. Natapos na ang ikatlong yugto. Ang sino mang hindi pa nakapasok sa isang laban ay aalis na. Ang tinig ng transparent na elder sa kalangitan ay tumunog, at ang tili ng hindi mabilang na mga tunog ng metal ay maaaring mahirap mula sa Maze Palace sa ibaba habang nagsimula itong maging mas maliit. Lahat ng miyembro ay lumabas na rin sa Maze Palace. Gayunpaman, biglang lumitaw ang 2 sphere sa itaas ng Maze Palace. Ang mga ito ay mga laban na kasisimula pa lang nang matapos ang ikatlong yugto. Sa loob ng isa sa mga sphere ay si Jadeng Tian at isang quasi-sacred lord mula sa koponan ng 4th Prince. Sa loob ng kabilang sphere ay si Zhao Feng at Sacred Lord Black Demon. Ang 9th Prince at ang 13th Prince ay may parehong bilang ng mga panalo kahit na sa dulo. Ngunit may isa pang laban sa pagitan ni Zhao Feng at Sacred Lord Black Demon. Ito ang magiging mapagpasyang laban sa pagitan ng 2 prinsipe na iyon. Bahagyang nanginig ang mga kamay ng ika-13 prinsipe. Sacred Lord Black Demon, ikaw ang bahala. Bagamat natalo ang Sacred Lord Black Demon sa unang laban kay Zhao Feng, alam ng ika-13 prinsipe na iyon ay dahil hindi pa rin siya pamilyar sa mga patakaran ng gumagalaw na palasyo ng Maze. Pagkatapos noon, ang Sacred Lord Black Demon ang may pinakamataas na bilang ng mga panalo sa koponan ng 13th Prince. Ang ika-13 prinsipe ay nagtiwala sa Sacred Lord Black Demon, ngunit nag-aalala siya sa kalaban, si Zhao Feng. Si Zhao Feng ang may pinakamaraming bilang ng mga panalo sa lahat. Isang laban lang ang natalo niya sa ngayon. Zhao Feng, talunin mo siya. Ang 9th Prince ay may malakas na tingin. Nagtiwala siya kay Zhao Feng, ngunit walang ganap. Si Zhao Feng ay mas pagod kaysa sa iba. Si Zhao Feng ang may pinakamaraming panalo dahil pinasok niya ang pinakamaraming laban, at para sa malaking bahagi ng ikatlong yugto, abala siya sa paggamit ng isang lihim na pamamaraan para tulungang idirekta si Jing Kai na pahinin ang pressure sa 9th Prince. Jiang. Ang malaking Maze Palace sa wakas ay naging isang maliit na metallic cube na lumutang sa kamay ng transparent na elder at nawala. Ang unang pwesto ay ang ika-4 na prinsipe na may 62 kabuuang tagumpay. Ang pangalawang lugar ay hindi pa napagdesisyonan. Sabi ng transparent na matanda. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nasanay sa globo kung saan kinaroroonan ni Zhao Feng at Sacred Lord Black Demon. Ang lugar ay isang kapatagan na may mga kakaibang puno na 1,000 yarda ang taas. Sacred Lord Black Demon at Zhao Feng ay lumitaw dito sa parehong sandali. Hindi sila nagpakita ng anumang galit o hangarin sa labanan. Sa halip, sila ay kalmado at inspeksyong mabuti ang kanilang paligid. Alam nilang dalawa na ito na ang huling laban, na magpapasya kung sinong prinsipe ang lumipat. Hindi sila maaaring maging pabaya. Tito, ang saranggola ko ay nakaipit sa puno. Maaari mo ba akong tulungang makuha ito? Isang maliit na bata sa tabi ni Zhao Feng at ng Sacred Lord Black Demon na masayang tumalon. Bakit ganito na naman ang tanawin? Natigilan ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Ito ang parehong eksena noong unang laban nila ni Zhao Feng, at ganoon din ang sinasabi ng maliit na bata. Gayunpaman, habang ang huling pagpapasya na laban na ito ay tila muling likhain ang unang eksena, ang mga nilalaman ay nagbago. Mayroong hindi mabilang na kakaibang mga puno na 1,000 yarda ang taas, ngunit mayroong 4 o 5 saranggola sa tuktok ng halos bawat puno.
Munting kaibigan, ano ang hitsura ng iyong saranggola? Nagkunwaring pala kaibigan ang Sacred Lord Black Demon. Mayroong libu-libong saranggola sa tanawing ito. Kaya naman, kailangan muna niyang itanong ito para malaman niya kung alin ang kukunin. Mayroon itong mga mata at linya at napakakyot. Inilarawan ng maliit na bata sa Sacred Lord Black Demon. Ito. Ang Sacred Lord Black Demon ay may itim na linya sa kanyang mukha. Gustong-gusto niyang patayin ang munting brat na ito, ngunit hindi niya magawang magpadalos-dalos. Ito ang pagpapasya ng laban, kaya kailangan niya itong manalo kahit anong mangyari. Hindi lang ito para sa ika-13 prinsipe. Gusto niyang talunin si Zhao Fang. Gayunpaman, habang nagawa ng Sacred Lord Black Demon na alisin ang isang maliit na bilang ng mga saranggola sa paglalarawang iyon, hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay nagpakawalan ng kidlat habang siya ay bumibilis sa di kalayuan. Paano ito posible? Paano nalaman ni Zhao Fang kung ano ang hitsura ng saranggola ng batang ito? Agad na nagsimulang magpanik ang Sacred Lord Black Demon. Ito ang pulang saranggola. Biglang naintindihan ng Sacred Lord Black Demon. Mayroon lamang isang saranggola sa unang laban. Naaalala pa rin ng Sacred Lord Black Demon ang mga detalye ng saranggola na ito, at malamang na ang parehong bata ay may parehong saranggola. Black Demon Escape. Ang Sacred Lord Black Demon ay agad na gumamit ng isang lihim na pamamaraan, at hindi mabilang na daloy ng itim na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga binti habang hinahabol niya si Zhao Fang. Bagamat may kalamangan si Zhao Fang, hindi ito parang walang pagkakataon ng Sacred Lord Black Demon. Sa pagkakataong ito, pareho silang handa para sa gravity at mas mabilis kaysa dati. Naabot ni Zhao Fang ang tuktok ng isang puno at kumuha ng saranggola gamit ang isang kamay. Zhao Fang, ibigay mo ang saranggola. Inilabas na ng Sacred Lord Black Demon ang projection ng kanyang Little World at gumamit ng secret technique para maningil kay Zhao Fang. Whoosh! Si Zhao Fang ay pamitik sa hangin at sumulpat pababa. Sa pagkakataong ito, ginamit din niya ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Wind Lightning. Shoo! 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 Nagkasagupaan sina Zhao Fang at Sacred Lord Black Demon sa kanilang Little Worlds. Dahil ang Sacred Lord Black Demon ay hindi naging mabagal sa pagre-react sa pagkakataong ito, napakaikli ng space na kailangan ni Zhao Fang para mapabilis, kaya hindi sapat ang lakas ng kanyang explosive power. Bam! Ang dalawang figure ay parehong umatras ng ilang dosenang yarda. Ang Sacred Lord Black Demon ay may kayamanan na nagpapahintulot sa kanya na umangkop sa dimensyong ito, kaya ang projection ng kanyang Little World ay maaari ding sumanib sa hangin. Walang kalamangan si Zhao Fang sa sagupaan sa pagitan ng Little Worlds. Gayunpaman, ito ay sapat na upang mabigla ang hindi mabilang na mga eksperto sa labas ng mundo. Ang Little World ng isang Emperor ay nagawang makipagsagupaan sa Little World ng Sacred Lord. Ang kanyang Little World. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Bagamat nakita na niya dati ang Little World ni Zhao Fang, hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang Little World ni Zhao Fang. Boom! Muling sumulpat si Zhao Fang, at muling nagsagupaan ang dalawang Little World. Wind Lightning Eye Flame. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, at isang transparent na ginto at purple na apoy ng kidlat ang damapo sa Sacred Lord Black Demon. Whoosh! Habang inaatake niyo ng Sacred Lord Black Demon, direktang lumipad si Zhao Fang lampas sa kanya patungo sa maliit na bata. Huwag kang tumakbo. Ang Sacred Lord Black Demon ay nagpumiglas sandali at inalis ang Eye Bloodline technique ni Zhao Fang. Ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords, at mayroon din siyang kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa. Kahit na ang pamamaraan ni Zhao Fang ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, maaari lamang itong makapinsala sa Sacred Lord Black Demon ng kaunti. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang Beast Horde at Sky-Shaking Golden Apes. Whoosh! Direktang dumating si Zhao Fang sa harap ng maliit na bata. Itong saranggola. Tila nag-alinlangan ang maliit na bata habang nakatingin kay Zhao Fang. Naging malungkot ang mga mata ni Zhao Fang. Kalokohan. Ang material ng saranggola na ito ay kakaiba. Ito ay ginawa mula sa malalim na mga batas. Hindi ito maiimbak sa loob ng interspatial storage, kaya sa laban kanina, medyo nagbago ang hugis ng saranggola.
Idinagdag sa naiinis na titig ng maliit na bata, na dahil sa pagkamuhi ng mga karakter. Kahit na ang saranggola ay sa maliit na bata, may nagbago.